At yun na ano mga kabayan, pag-usapan nga po natin ito po ang naging interview ni Senator Tito Sotto diyan nga po sa ABS-CBN. Alam naman po natin mga kabayan na itong ABS-CBN nuknukan po ito ng bias mga kabayan. At doon nga po sa nangyaring interview kay Tito Sotto mga kabayan, tinabagay akala mo itong mga to mga laging tama. Itong maging si Tito Sotto mga kabayan, lumabas na rin po ang tunay na kulay. Biruin mo mga kabayan, sasabihan niya po yung 18 na mga senador na bumoto para nga po isoli yung impeachment case ni BP Inday Sara dyan sa Kamara. Sasabihan niyang mahiya naman kayo, Mr. Sotto, Tito Sotto, baka ikaw ang mahiya. Alam mo kung bakit? Kasi, noong eleksyon, di ba, parte ka ng alyansa ni Bongbong Marcos. Tapos, nung nakikita mong medyo tagilid kayo, anong ginawa ninyo ni Ping Lacson? Di ba? Nakipagsanib pwersa kayo kay ngayong Senator Marcoleta. Dinidikit-dikit pa ninyo yung sarili nyo kay Congressman Marcoleta noon para lamang magmuka na iniwan ninyo si Bongbong Marcos yung alyansa. Kaya marami rin kayong nabudol. Akala ng taong bayan, matitino kayo. Tapos ngayon lalabas ang tunay nyong ugali. Sasabihan mo, yung 18 mga senador na bumoto para isoli yung impeachment case sa Kamara na mahiya naman sila. Bakit? Tito Sen, botohan yan di ba? Di sana hindi na lang sila naging senador para gawin yun. Anong gusto mo? Ituloy? Tulad ng sinasabi ni Coco Pimentel na ituloy yung impeachment case na habulin hanggang June 30. Mr. Sotto, yan ang hirap sa'yo Hindi ka pa nga nakakaupo. Lumalabas na pagkatrapo mo. Tama ba naman sisitahin mo ang desisyon ng Senate President? Ikaw lang ba ang matalinong Senate President? Tingin mo ba napakagaling mo? Napakagaling mo noong ikaw yung nakaupong Senate President? Usang galing, hindi ka pa nga nakakaupong senador Iyabang mo na. Napakaungas mo. Yun ang tingin ng tao sa'yo. Ungas ka. Pantay-pantay kayo mga senador dyan. Sasabihin mo, mahiya naman sila. Bakit? Ano bang tama? Ikaw lang ba ang tama? So kapag ang desisyon ng ibang senador hindi pabor sa'yo, sasabihin mo mahiya naman sila. Ito sabihin ko sa'yo, ikaw ang mahiya. Ikaw ang mahiya. Nakakahiya ka, nakakadiri ka, nakakasuka ka. Hindi ka ba nakakaupong senador, mayabang ka na. Ito mga kabayan, panoorin nyo po yung interview sa kanya dyan sa ABS-CBN. Pare-pareho sila nagbobolahan mga kabayan. Sasabihin pa nila, Mr. Senate President, hindi pa nga Senate President, hindi pa nga umuupong senador. Ito naman si Tito Sotto, kilig na kilig ang itlog. Ito, panoorin nyo po. Panoorin nyo pong mag-ungguyan, itong mga to. Good morning po ulit, Senator-elect Vicente Tito Sotto III. Doris at Robert po sa programang Tandem ng Bayan. Good morning po. Good morning, Tito Sen. Good morning. Good morning, Robert. Good morning, Doris. Opo. Yan. Ayan nga po ang katanungan ng marami ngayon, Tito Sen. Ano na ang susunod na mangyayari? Yaman din lamang na hindi na nga po tinanggap ng mababang kapulungan yung niremand na impeachment complaint. Ano ho ang susunod na aabangan ng sambayanan mula sa Senado? Kailangan kumilos ng Senado yung nasa lugar. Kasi in the first place, ang talagang nakakapagtaka doon. I'm speaking as a neutral would-be judge. Opo. Kasi yung sinasabing mag-remand, nagkaroon sila ng motion to remand. Doon muna tayo sa procedure. Sa loob ng impeachment court. Meron silang ginagawang motion nung umpisa, tapos hindi ko alam kung
Senate President ang nagsabi na gawin yung motion doon sa loob ng impeachment court. Kaya tumawag, nag-convene muna sila sa impeachment court at saka nila ginawa yung motion. Ang nakikita kong hindi maayos kung nag-impeachment court walang motion na i-entertain galing sa isang judge sa loob ng impeachment court. Judge K. Opo. Ano Opo. yung motion mo? You will be, ang itsura mo doon, you are acting as a counsel for either the defense or the kaya hindi tama na mayroong motion doon. Dapat nag-motion sila as a Senate. Okay, ngayon, palagay na natin, ginawa yung motion doon sa impeachment court. Ang sinasabi, may infirmities. Hindi ba? Presinta na ba ng mga prosecutors? Presinta na ba ng mga prosecutors yung articles of impeachment para masabi yung may infirmities? Di ba? Bayarang another point doon Kaya, siyempre, pagbibintangan ka ngayon dyan, you are either counseling for the prosecution or the defense. Kasi ang procedure sa amin noong araw, yung impeachment court, ang pwede lang, yung mga senator judges, they can ask questions for clarification, but never to point to the acting or the prosecutor, never acting. Wala ka ng neutrality and impartiality. Kaya maliwanag yung political neutrality do sa paragraph 2 ng rules ng Rules of Procedures on Impeachment Kaya ang tumaga sa yung meron sa Constitution no impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than once. Pero ang tanong nun is nabasa na ba? Nakita na ba? Nasabit ba? Sinabit ba sa impeachment court already? Palang nila dapat noon pinintay, present yung mga articles, pinag-usapan nila at saka nila makikita, they can ascertain therefore kung sa mga documents saka evidence presented. Pero at that point, it's pretty in fact, without conducting a trial or a inquiry regarding this. Like, for example, kung may tumayo doon, sabihin, hindi, walang kwenta yung articles of impeachment, dismiss na natin to. Or baka mayroon naman magsabi, hindi, mabigat yung articles of impeachment, botohan na natin to na guilty. Correct. Di ba? Ikaw, prosecutor ka naman. Hindi pwede yun. Ka-umpisa nyo pa lang di ba? So, medyo hindi maganda yung mga pangyayari. Kaya, kung dinala sa House yan, ibabalik ng House. Hindi ako nagtataka na ibalik ng House sa kanila sapagkat nasasabihin ng House sa kanila, namin sinampayan dahil maayos yan. Hindi naman namin in-honor yung mga ibang tawag dito, ibang complaint. Ibang complaint. Pinagsama-sama namin yung isang klaseng complaint lang. Ito lang in-honor namin. At ito lang ang pinadala sa Senado. Di ba? Yun ang isa sa mga punto ron baka nagkakamali yung iba na akala nila pag kami nag-file ng impeachment, let's say nag-file ng impeachment December 25, akala nila yun ang unang impeachment. Kaya pagka kailangan ng another impeachment 1 year after, impeachment na sinasabi na ino-honor pagka yung committee nila, kung whatever committee ng handle sa House, sinabit sa Speaker. The day that it is submitted to the Speaker, yun yung bilang na isa. Basta yung nakarating sa Speaker, submitted sa Speaker. Okay. Yes. So, baliwala lahat yung sinasabi ng mga nakaraang impeachment. Ang final dito, impeachment dito. Di ba 3 impeachment daw yun? Opo. Baliwala yung edad nun. Baliwala yun. Ang edad nung pinag-uusapan, pag pinagsama-sama or isa lang ang Speaker, yun. 2 impeachment na tayong gano'n. Lahat ng impeachment sa ibang bansa, gano'n. Anong bago dito? Ay, bago dito, hindi neutral yung ibang judges. Gano'n yun. Gano'n kasimple lang.
Oo. So parang sa madaling pagkakaintindi ko, Tito Sen, ang may infirmity, yung Senado. Well, natawa ako sa sinabi mo dahil your words not mine. Ang sasang-ayunan ko is may infirmity sa ginawa. Yan. Nababasa ko sa internet at dinudurog yung Senado, wag naman, hindi naman yung buong Senado ang ano dyan, meron lang mga ilan. SP tuloy dahil nasanay akong SP siya kapag kino-cover, baka Slip mali mo of the tongue ba yan? premonition. Slip of the tongue na yan. Senator, kung merong problema doon sa naging proseso ng impeachment court nitong 19th Congress, kapag pasok ninyo at kasi po ipinasa technically na sa inyo sa papasok na 20th Congress yung pagpapatuloy dyan, kukwestiyonin nyo ba, magkakaroon ba ng pagbabago? At ano yung posibleng mangyari? Kasi halimbawa, pagpasok ng 20th Congress, iba na ang Senate President. Correct. O sinong upong presiding officer? Ipagpapatuloy ba nung nakaupo ngayon? 19th. O yung bago na Bago Senate na. President? O back to zero? Paano kaya, Tito Sen? Hindi, as far as the Senate presidency is concerned, kung 28, yung pa rin yan, yung mga opisyal niyan, yan. Ang magbabago dyan is pag nawala yung opisyal. So, unless magkakaroon ng eleksyon. Usually kasi ganun nangyayari kapag may bagong Congress, either mag-i-eleksyon or papasa ng resolution confirming the Senate presidency of certain personality, gano'n. Yun ang pwede mangyari doon. Ngayon, pangalawa, yung articles of impeachment, yung nagsasabi na crossover at saka mayroong nagsasabing hindi pwedeng i-crossover. Pinag-aralan ko na mabuti. Winay kong pareho mabuti. Opo. Ang tingin ko noon 60-40. Talagang pwede i-carry over Pwede talaga. Oo. Ako nung una, inisip ko, hindi dapat yan. Dapat yan, pagdating, kasi hindi nila inapura. Dribble nila ng dribble, parang basketball. Pagdating nung last second, saka pinasa. Di ba? Hindi ba lang sinutik, pinasa Pinasa lang. After, nung shot clock, tapos na yung shot clock Alam mo dito yung basket. Tumunog na. Oo, pero hindi. Pwede talaga, pwede palang at saka may isang issue na dapat ayusin. Yung presiding judge, yung presiding officer, pagka-presidente at carried ang pagka-vice-presidente, ang presiding officer in Chief Justice ng Supreme Court. Okay. Hindi ang Senate President. Basahin niyo yung Constitution. Nakalagay sa Constitution, President, ang impeachment, pag ang presidente ay i-impeach, dapat ang judge ang mag-preside ng Senado o ng impeachment court ay ang Chief Justice ng Supreme Court. Ayan na nakalagay. Pagdating sa vice-presidente, lahat ng trabaho, jobs, and description ng job order ng vice-presidente is exactly po ng presidente. Di ba? Dahil vice-presidente siya yung kasunod Opo, diba? opo. Okay. Nawala. Medyo nawawala ata yung signal ni... Balikan natin. Tito Sen, maganda pa naman. Kasi kailangan ko ng paliwanag Sen, Tito Sen? Tito Sen? Babalikan natin si Tito Sen. Dahil para maliwanagan tayong lahat. Ayan na. Ayan, okay. Balik. Opo, Yan. yan po. So, isa. Yung sa vice-presidente, kapag ang vice-presidente ay na-impeach, di ba? O, di wala. Ang acting vice president, yung Senate president, ayun din ang nasa konstitusyon So, ang ibig sabihin niyan, hindi pa pwedeng ikaw yung Senate President, presiding officer ka, ikaw ang nagtatraid doon sa papalitan mo. Oo nga. So, ganun di pala ba? yun. Pag-aralan nila mabuti muna yan. Teka muna. Baka nga tama di ba? Tama yun na ang Chief Justice, pag
Presidente at Vice Presidente ang tinatry, dapat Chief Justice ng Supreme Court kasi yung Presidente entry niyan, tingnan niyo yung job order niya, description niya. Kung may mangyari si Presidente, siya rin yun eh. At saka may disadvantage. Di ba? Yung presiding officer ng Senate, kung Senate President yun, pwede siyang palitan hanggat hindi pa nakakapag-appoint ang Presidente ng bagong bis. Ayun. O doon sa pag-appoint, kasi kagaya nung dati sa time ni GMA, di ba? Mabilis lang naman din sila nakapag-appoint ng Vice President. Pero sa case na to, mabilis, Tito Sen, sa case na to, pagpasok ninyo ng 20th Congress at napag-usapan per se itong impeachment, ano yung mga isusulong ninyo? Ano yung number one na gagawin ninyo para sabihin natin maayos yung mga naging diferensya ba sa pananaw po ninyo itong sa 19th? Okay, una sa lahat siguro, pipilitin natin na sumunod ang lahat sa rules and procedures. Like for example, pinanonood ko sila, kung sino-sino nagtataas ng kamay, kung sino-sino nagtataas ng kamay at saka nire-recognize naman ng Senate President. Hindi ganun. Lahat yan, yung majority leader nagsasabi kung sino i-recognize, kaya nga majority floor leader yun eh. Okay. Hindi ba? Ng panahon namin. Panahon ko, panahon ni Bert Romulo, magagaling na majority leader, si Orly Mercado. Ako, madalas ako majority leader eh. Lahat halos, mga tatlong Senate President yung ako majority leader eh. Hindi ka pwedeng taas na kamay doon, hindi ka magpaalam sa So kayo ang taga-kumpas talaga, kayo ang magkukumpas. Ipipila nila. Hindi yung taas na kamay, kaya nag-aaway eh. Kaya kung ano pinagsasasabi. Hindi pwede yun. Dapat yun, yung majority leader nagsasabi kung sino dapat ang recognize. Tingnan niyo yung records. Lahat. Tingnan niyo yung records ng si Bert Romulo, si Orly Mercado. Tingnan niyo. Kahit nung si Loren Legarda, sumusunod siya sa rules. Ngayon, sino pa isang hindi sumusunod doon? Yung Senate President. Kung ako yung Senate President, yung majority leader kakausapin ko. Majority leader, who shall I recognize? Ayun. Ganun eh. Hindi porque nagtataas ng kamay doon, nagtataas ng kamay dito. Otherwise, hindi. Kung ako majority leader, meron nagtataas ng kamay, recognize ng Senate President, papalag ako. Sabihin ko agad, teka muna. Di ba? Ihingi ako ng recess, teka, isa-isa, kaya tayo magulo eh. Actually, nung nag-constitute sila, nag-convene pala rather, di ba? Nagsasalita si Senator Risa, nagsasalita si Senator Amy, ini-stop niya, pero sabi ni Senator Risa, I have the floor, tapos yung isa naman, point of order, di ba? Para ang gulo nga, Tito Sen. Oo nga, ano po? Laging drained? Pharmaton Energy Plus. Yun lang ang pwedeng i-recognize kung point of order, kaya siguro ginagamit nila. Pero dapat nun, tanungin na Senate President, what is the point of order? Dahil kung hindi enough yung point of order para pigilan ng isang may hawak ng floor, hindi pwede. Kailangan din yung Senate President sumusunod sa rules eh. Hindi talagang tunay na dapat na nagpapasunod ng mga rules, parliamentary rules and procedures. Siya, yung Senate President at yung majority leader. At kung yung majority leader hindi ginagawa yung trabaho niya, dapat Senate President naman ay kung sino-sino ni-recognize, hindi dinadaan sa akin, ako majority leader, papalag din ako. Sasabihin ko, Mr. President, I am the floor leader. Kung sino sinabi ko recognize, yun dapat ang nire-recognize mo. Baka, Tito Sen, baka sabihin, nakakonvene tayo sa impeachment court, walang majority leader dito. Baka may ganung punto. Meron pa rin. Meron pa rin. Majority floor leader pa rin is majority floor leader sa impeachment court. Otherwise, sino tatawag ng prosecutor saka ng defense? Ayun. At saka talaga magiging magulo. Kasi kanya-kanya. Sabihin ng iba, teka lang, bakit hindi ako nire-recognize? May bias ka ba? Yung ganyan? Saka balik tayo sa sinabi ko. Opo. Walang nagmo-motion ng kahit anong klaseng motion, kundi sa
Kaya nagtataka ako kung bakit nagawa sila ng motion to remand. Isang senator judge ang nag-motion. Hindi ko maintindihan kung ni-recognize ng majority leader na dapat yun mali. Dapat sinabi nila, sa Senate natin gawin yan. As a Senate legislative body natin gawin yan. But then again, bakit? Binasa nyo na ba? Nagpresenta na ba ang prosecutors? Nagpresenta na ba? Kaya alam nyo na infirm ito? Yan ang walang ganyan. Oo, kasi Tito Sen, nung una, di ba, ang motion agad na ni Senator Ronald Bato de la Rosa, dismiss! Ibasura na natin to. Pero ang question nung mga marami, teka lang, di ba magja-judge ka? Bakit ikaw ang tila umaabogado sa defense? Umaabogado. Correct. Nakakahiya sa taong bayan. Hindi porke nanalo kang senador, pwede mong gawin lahat ang gusto mo. Mali yun. Nakakahiya sa mga nire-represent. Tawag sa kanya ngayon, Batorni. Dahil doon sa ginawa niya. Oo nga. Nung araw napapagbintangan ako nung araw na nag-lawyering daw ako pero sa hearing sa Senado, hindi sa impeachment court, na pinagtatanggol ko raw si Congressman Duterte. Ang araw, may debating ganun Sabi sa akin, you are lawyering. O ako, disbar mo ko. Simple. Ang galing Tito Sen, bago ka namin pakawala dahil holiday, ikaw ba ang susunod na Senate President ng 20th Congress? Nangangamoy daw. Amoy na amoy daw Siguro, gusto ng karamihan sa amin, gusto ng iba sa amin, pero ang balita ko, marami rin yung nagsusuporta pa rin sa current Senate President. So, hindi natin masabi at this point. Pero at this point in time, if ever na maraming numero yung kumampi or magsabing ikaw yung susuportahan nila, willing ka pa rin to take the position? Yes, tatanggapin ko. Pag mayroong 13 na nagsabi. Okay. 13 yun Ay, naku, good luck po sa inyo, Tito Sen. Si Tito Sen kasi, kahit nung na Senate President pa siya, nung kasama ko pa siya, kino-cover namin partner sa Senate, pagdating sa rules, pagdating sa procedures, at sa disiplina sa mga senador, ang higpit. Kailangan nakasunod, nakabantay. Ang session, alas 3. 2:58, 2:57 nasa session hall yan. Bawal malate. Pagdating ng 3:00, lahat ng senador nakapila, papasok tayo. Hindi yung kanya-kanyang dating, kanya-kanyang punta. Yan ang timon. Ayun. Yan ang timon. Ganun ang procedure namin nung ako yung Senate President. Correct. Tama. So, abangan natin. Buti naalala mo. Opo, tanda-tanda Kilabot namin. ito Syempre. Kilabot ng mga senador. Kasi nga, napaka-stricto. Tsaka kasi partner, ang pangit nga naman halimbawa, magsa-session sila. Kanya-kanya dating sa pintuang ito galing yung isang senador, yung isang senador galing doon, yung isang senador galing doon, yung isa nakikipagdaldalan. Pero sa kanya, hindi, nakapila tayong lahat na papasok. Tama. Diba? Kumbaga ang nakalagay sa konstitusyon, tsaka sa rules, alas 3. Alas 3, hinahampas na Senate President kahit walang quorum. Dapat itatawag mo yun. Pag walang quorum, recess. Di ba? Tama. Dapat itatawag mo yun kasi nakakahiya sa tao. Hanggang ng tiwala nila pagkatapos ganyan ang trato natin. Di ba? Nakakahiya. Dapat doon sa mga hindi sumusunod sa mga rules at sa parliamentary procedures ng Senado ngayon, mahiya naman kayo. Sige, tingnan natin. Si Tito Sen na nagsabi niya. Si Tito Sen na po yan, ha? Mahiya daw kayo. Tingnan natin sa pagpasok na susunod na Kongreso, ang 20th Congress. Tito Sen, maraming salamat po. Maraming salamat, sir. Thank you.